Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro, Binibining City, Adifa Makasayon. Magandang araw po, ma'am. Ako nga po pala si Akrima Salik, napabilang sa pang-anim na pangkat na ikalawang magbibigay ng ulat tungkol sa panitikang hinggil sa karapatang pantao. So, bago po yan, magbibigay muna ako ng kaunting definisyon tungkol sa karapatang pantao. So, ang karapatang pantao ay tumutukoy sa karapatan at kalayaan na nararapat matanggap ng isang tao. Simula nang isilang tayo sa mundo bilang tao, kasama na rin doon ang ating mga karapatan. Lahat tayo ay may karapatang umunlad at matuto, karapatang pantay ang proteksyon sa harap ng batas, karapatang mabigyan ng magandang edukasyon, karapatang mamuhay at marami pang mga karapatan ang mga tao. So, pag-usapan naman natin ang apat na klasifikasyon ng constitutional rights. So, bago yan, ano ang constitutional rights o mga karapatang ipinagkaloob ng pinangangalagaan ng Estado? So, ang constitutional rights ay ang basihan bilang kataas-taasang pamantayan ng bansa upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mamamayan at maiwasan ang pang-aabuso sa mga mamamayan nito. Isa sa halimbawa ng constitutional rights ay ang Bill of Rights na nakalagay sa saligang batas. So, may 7 constitutional rights na napapaloob sa Bill of Rights. Ito ay ang mga karapatan na magkaroon ng ari-arian, karapatan sa pakikipagkomunikasyon, pananalita o pagpapahayag, karapatan na pumili ng relihiyon, karapatang maglakbay, karapatan na kilalanin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan, karapatan na maglingkod sa publiko, at karapatan na magdulog sa hukuman. So, narito ang 4 na klasifikasyon ang constitutional rights. Una, karapatang politikal. Ang karapatang politikal ay kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Karapatang civil. Mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais ng hindi lumalabag sa batas. Karapatang socio-economic. Mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. Karapatan ng akusado. Ang karapatan na magbibigay proteksyon sa individual na inakusahan sa anumang krimen. So, pag-usapan naman natin ang ibig sabihin ng statutory o mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. So, ang statutory ay ang mga illegal na karapatan ng isang individual na ipinagkaloob sa kanya ng lokal at pambansang otoridad na namamahala. Sa pangkalahatan, ito ay inilaan para sa pangangalaga ng mga mamamayan. Ang halimbawa ng statutory ay ang pagbabayad at mga pakinabang. Karapatang makatanggap ng minimum
wage. Katangian ng karapatang pantao. So may apat na katangian ang karapatang pantao. Una, likas sa tao. Pangalawa, pandaigdigan. Pangatlo, di mahahati. At pang-apat, di may aalis. Grupo o klasifikasyon ng mga karapatan. So napapaloob sa katangian or nature ay ang tinalakay ko kanina na mga karapatan. Kagaya ng karapatang civil, karapatang politikal, karapatang pang-ekonomiya at karapatang panglipunan. So sa recipient naman, ayon sa kung sino ang tumatanggap. Napapaloob dito ang individual rights or collective group rights. So sa source naman, sa pinagmumulan, dito napabilang ang natural rights at legal rights. Sa pagpapatupad naman, implementation, may dalawang uri ng implementation, immediate at incremental o progressive. Ang immediate ay dali ang may papatupad, immediate obligations of states to implement. Ang incremental o progressive, gradual o unti-unting pagpapatupad, necessary steps and measures to give effect to the right state. So ayon sa derogability, may dalawang uri ang derogability, non-derogable or absolute right at derogable or relative rights. Non-derogable or absolute rights, mga karapatang hindi pwedeng suspindihin o alisin kahit na anong panahon. May 7 artikulo ang derogable or absolute rights. Una, Artikulo 6, karapatan sa buhay. Artikulo 7, karapatan laban sa torture at hindi makataong parusa. Artikulo 8, karapatan laban sa pang-aalipin. Artikulo 11, karapatan laban sa pagkakakulong bunga ng hindi pagtupad sa obligasyon sa isang kontrata. Artikulo 15, karapatan laban sa paghahabla ng kaso sa isang pagkakasala na hindi krimen sa panahong ito ay ganap. Artikulo 16, karapatang kilalanin ng batas bilang tao saan man sa mundo. At Artikulo 18, karapatan sa malayang pag-iisip, budhi at relihiyon. So ang derogable or relative rights, mga karapatang maaring suspindihin o alisin depende sa sitwasyon. So, uri ng karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay nahahati sa karapatan bilang individual at pangkatan. May dalawang uri ng karapatang pantao. Una, individual o personal na karapatan. Ito ay ang mga karapatan na pag-aari ng mga individual na tao para sa pag-unlad ng sariling pagkatao at kapakanan. Ang mga karapatang ito ay ang civil o political na karapatan. Ang panlipunan, pangkabuhayan ay kultural na karapatan. Pangalawa, panggrupo o kolektibong karapatan. Ito ang mga karapatan ng tao ng bumuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunang pangkabuhayan at pangkultural
ng pag-unlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang likas na kayamanan at pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Mga batayang legal ng karapatang pantao. Ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay nakabatay sa mga ginagawang batas sa Pilipinas at sa mga pandaigdigang kasunduan. Bagamat ang mga tao mula sa kanyang pagsilang ay may karapatang dapat na natatamasa na, mas makakasiguro tayo kung ito ay nakasulat sa ating batas upang magsilbing sandigan natin kung sakaling hindi natin matatamasa ang ating mga karapatan. Ang mga pangunahing instrumentong legal ay ang Saligang Batas ng Pilipinas at ang Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao. So, ang definition ng Saligang Batas ng Pilipinas at Pandaigdigang Deklarasyon ay iuulat ng aking mga kasamahan. So, mga artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas na kumikilala sa karapatang pantao. So, ang karapatang pantao ng Pilipinas ay maliwanag na nakasulat sa Saligang Batas ng 1987. Sa dokumentong ito, ang karapatang pantao ay nasa Bill of Rights. Kagaya ng Artikulo 3, pagboto, Artikulo 5, deklarasyon ng mga prinsipyo at patakaran ng mga estado, Artikulo 2, katarungan, panlipunan at karapatang pantao, Artikulo 13, pambansang ekonomiya at patrimonya, Artikulo 12, edukasyon, agham at teknolohiya, sining, kultura at sports. So, may mga karapatang pantao na nasusulat sa deklarasyon ng mga prinsipyo at patakaran ng Estado. Mula sa Artikulo 2, ito ay ang mga sumusunod. Pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao at dignidad ng isang tapat, paggarantiya ng buong respeto sa karapatang pantao, pagkilala sa karapatan ng pamilya at pagpapalakas ng pamilya, pagsulong at pagbigay proteksyon sa pisikal, moral, espiritual, intelektual ay panlipunang kapakanan ng mga kabataan. Pantay-pantay ng karapatan sa harap ng batas ng mga kababaihan at kalalakihan. Proteksyon sa karapatang pangkalusugan at balanse at malinis na kapaligiran ng tao. Pagsulong ng kalayaan at pag-unlad ng tao at pagkilala sa pagsulong ng mga karapatan ng mga pamayanang kultural. Lahat ng mga Pilipino ay sakop ng batas na ito, kaya dapat natin sundin ang mga ito. So, ang mga karapatang civil at political ng mga Pilipino ay nasa Bill of Rights, Art 2, tulad ng karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng mga ari-arian, karapatan sa makatarungan, proseso at pantay na proteksyon ng batas, karapatang ng tao sa tamang pamamahala ng katarungan. Ang katarungang panlipunan ay karapatang pantao sa Artikulo 13 ay nagsusulong ng karapatang panlipunan at pangkabuhayan ng bawat Pilipino. So, sa Artikulo 13 na ito, obligasyon ng pamahalaang Pilipinas
na magbigay ng mga panlipunang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at paglilitis ng kaso upang ang mga taong walang pambayad ay matulungan ng libre ng pamahalaan nito. Ito ay batay sa prinsipyo ng panlipunang katarungan na ang mga taong mahihirap ay dapat mabigyang proteksyon ng ating batas at pamahalaan. So hanggang dito na lamang po ang aking report or ulat. Syukran po sa pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.